Gusto raw makausap ni Pangulong Duterte si CPP Founding Chairman Joma Sison para maayos na ang hidwaan sa pagitan ng gobyerno at ng mga komunista. Sinabi niya ng Pangulo kaugnay ng pagpapanatili ng kapayapaan sa Mindanao matapos maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law. Live mula sa Davao City, may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, panauhing pandangal ang Pangulong Duterte sa ika-9 na founding anniversary ng Mindanao Development Authority at kasabay din yan ang 25th naman na anniversary ng BIMP-EAGA. Sinabi ng Pangulo na napakaraming mga programa ang nakalatag para sa development ng Mindanao pero hindi raw maisa sa katuparan ang lahat ng ito kung wala ang ganap na kapayapaan. Kasi hindi sila Malaki raw ang prospects ng Mindanao ukol sa pagunlad. Patunay daw dito ang mga nakalatag na mga programa para sa infrastruktura, agrikultura, komersyo at turismo, hindi lang para sa Davao Region kundi sa buong Mindanao. Pero git ng Pangulo, hindi magtatagumpay ang magagandang plano hanggat walang kapayapaan sa lugar. Matapos maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law, kailangan daw makausap ng Pangulo si Nur Miswari na nagtatag ng MNLF. Kailangan din daw maayos ang problema ng impluwensya ng ISIS sa ilang grupo sa bansa at ang problema sa mga komunista na higit 50 taon na umano, nais din daw niyang masolusyonan na. I think Attorney Agkawili has sounded off. She was coming again to talk and I told the military and the police just allow him. For after all, it's just we're on a waiting period about the appropriate time to talk about this. Ang founding chairman ng Communist Party na si Jose Maria Sison na nasa Netherlands, nais din daw niya makausap. Payo ng Pangulo kay Sison. I suggest that we do not make any demands. We go to the table and to talk about it. And if you process something which is not acceptable, and I would say, no, I cannot accept that. Ang problema sa droga, hindi rin daw niya iniiwan. Kahit na kumikilos na ang Mexican drug cartel at triad ng droga sa Asia dito sa Pilipinas. The Señalosa cartel of Mexico are expanding and the greed for money, easy money, dirty money, increases their appetite every day. And on this left side, if you look at the Philippines, your left side, your left hand is the west, your right hand is the east. On the western side, we have the Golden Triangle, also a well-known drug cartel. Dahil tuloy ang laban kontra droga, iisipin lang daw ng Pangulo ang karapatang pantao kung naubos na ang mga nagtutulak ng droga. Sinabi rin ng Pangulo na kakausapin din siya ng samahan ng mga Amerikano at Pilipino patungkol sa relasyon ng mga bansa. I'd like to address the Americans. I cannot understand the workings of democracy, though we have the same document, almost the same noun, pronouns, and verbs and adjectives there. But I know this is the American society and Filipino-American society were coming over, I think, this week to talk about our relations, our friendship. Ma'am Jess, nung weekend ay nagpunta ang Pangulong Duterte kasama ng kanyang common wife na si Hanelet Abansenya at anak na si Kitty sa Hong Kong kung saan nga ipinagdiwang nila ang kaarawan ni Abansenya. At sinabi ng Pangulo na sa order daw ito ng kanyang anak na si Kitty. Narito ang pahayag ng Pangulo. I go to Hong Kong to celebrate the birthday of my wife because that was the order of my daughter. And the order of my daughter, just like the order of the mayor here, I follow. If I'm in front of them, I'm just a sergeant.
Ma'am Jess, yung ban daw ng BIMP Iaga, itong Brunei Darussalam ng Indonesia at Malaysia at ng Pilipinas, sinabi ng Pangulong Duterte kailangang mas yumabong pa sapagkat napakarami raw na challenge na kinakaharap ng ating rehiyon at kinakailangan daw nating magbuklod-buklod upang malagpasan ang bawat hamon, Ma'am Jess. Iyan, hindi ito ang unang beses na sinabi ng Pangulo na gusto niyang kausapin si Joma Sison. Kaya lang every time na binabanggit ito, yung palitan nila ng salita sa pagitan ni Sison at ng Presidente mismo, parang ayaw nilang mag-usap Yun yung tunog ng mga binibitawan nilang salita. So, paano kaya mangyayari ito? Iyan. Ma'am Jess, yung inilatag na kondisyon ng Pangulo, kanina nagsabi siya na ang payo niya kay Jomar Sison, kinakailangan wala siyang mga kondisyones na ilalatag kumbaga para sa general welfare umano ng ating bansa at kapayapaan nga yung sinasabi niya. Pero kung meron daw mga hindi siya magugustuhan na mga ipopropose nitong NDF at saka ni Jomar Sison ay baka, sabi ng Pangulo, baka hindi niya matuloy muli itong mga pag-uusap nila, Ma'am Jess. Okay. Kay Nur Miswari naman, ilang linggo na nakalipas mula nung sumabog yung mga bomba sa Holo Cathedral. Bago niyan, nung magpaplebisito, sinabi na ng Pangulo na gusto sana niyang makausap din si Nur Miswari, I suppose, para hindi naman feeling left out yung MNLF faction ni Nur Miswari. Pero from that time on, and then nangyari na ngayong mga pambobomba sa Holo Cathedral, hindi na natin naringgan pa ng anumang update from the President and or from the side of Nur Miswari. Wala bang development kaugnay ng isyong ito, Ian? Ma'am Jess, ang binabanggit ng Pangulo at sinasabi rin ng kanyang kampo na yung channels nila patungo kay Nur Miswari ay bukas ito. At nabanggit na rin sa maraming pahayag ng Pangulo na kaibigan naman talaga niya at matagal nang kakilala itong si Miswari at natutuwa nga daw siya na sa panahong ito kahit nga hindi nanalo ang ratifikasyon ng BOL sa Sulu ay tahimik umano itong si Nur Miswari, pero umaasa, Ma'am Jess, ang Pangulo na sana raw ay sa lalong madaling panahon ay makausap na niya itong si Nur Miswari at ang nais pa nga daw ng Pangulo kung meron pa siyang ibang magagawa para sa kanilang grupo, para kung maayos pa yung ibang mga hinaing nila ay ma-address na at hinihiling din ng Pangulo na hindi lang itong grupo ni Miswari nga ang makausap niya, kung meron pa daw mga ibang fronts na nais na makipag-usap, sana daw ngayon na ito maisagawa, Ma'am Jess. Ang sinasabi pa nga niya ay ayaw niya nung snail pace na pag-uusap dahil nais daw natin, sinasabi niya, Ma'am Jess, na tila nauubusan na ng oras ang Pangulo sapagkat 3 taon na lamang daw yung kanyang pananatili sa kanyang tanggapan ng Pangulo. Kaya sana daw ay maisakatuparan na ang lahat ng mga pag-uusap na ito, Ma'am Jess. Okay, ang inaabangan sa Pangulo, I think this is the 2nd or the 3rd week, wala pa siyang reaksyon dun sa proposed national budget, yung trillion pesos na budget, at kung ano ang gagawin niya dun sa mga unresolved na allocations between the House at yung executive branch, specifically yung Department of Budget and Management. Ang proposal o suggestion ni Senator Ping Lacson nung huli, i-veto na lang ng Pangulo yung mga sa tingin niya pork barrel. Mula nun, hindi pa nariringgan ng anumang reaksyon ng Pangulo. Or I could be wrong, correct me na lang. Kanina, Ma'am Jess, ay wala ding nabanggit dun sa kanyang speech ang Pangulo at yun nga din sana ang ilan sa mga nais ding itanong ng media sa kanya kung ano na nga ba yung kanyang plano dito nga sa naipasang budget para sa 2019, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.